Ano ba naman, Clarissa? Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Si Elena, she's just a shadow in this house. Isang multong amoy bawang at laging pagod. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang titulo ng bahay na yon. Pagod na akong makita ang pagmumukha niyang laging mukhang biktima. Just wait for my signal, baby, at magsasama na tayo ng tuluyan. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa likod ng pintuan ng kanilang silid, nakatayo si Elena. Yakap-yakap ang isang maliit na kahon na naglalaman ng relo na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon. Regalo niya ito para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ngunit ang init ng pag-ibig na baon niya ay biglang nagmula sa yelo. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay abala sa pagluluto ng paboritong hipon ni Marco ay nagsimulang manginig. Ang mga daliring may mga kalyo at maliliit na paso mula sa pagsisilbi sa pamilya Valderrama ay tila nawalan ng buhay. Hindi niya namalaya na dahan-dahang nanghina ang kanyang pagkakahawak sa kahon. Ngunit bago pa ito lumagpak sa sahig, mabilis niya itong nasapo. Tinitiis ang hapdi ng kuko na bumaon sa sariling palad. Sinasakal siya ng hangin sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang bawat salita ni Marco, ang pagtawag sa kanya na palamunin, ang plano nitong kunin ang ancestral house na tanging alaala ng kanyang mga yumaong magulang ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. 7 taon. 7 taon siyang nagsilbing parang katulong sa bahay na ito. Tinitiis ang bulyaw ng kanyang biyenan at ang panlalamig ng kanyang asawa dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Marco na nakatalikod, kampanteng nakahilig sa kanilang kama habang humahalakhak sa telepono. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay ang siya palang maghuhukay ng kanyang libingan. Ang sakit ay hindi na lumabas sa pamamagitan ng luha. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang utak. Isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ang babaeng nandoon ay hindi na niya kilala. Maputla, tuyot ang buhok, at may mga matang puno ng hapis. Ito ba ang presyong kailangang bayaran para sa titulong mabuting asawa? Bumaba si Elena sa kusina nang walang ingat. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakita niya ang hapagkainan na puno ng mga putahing pinaghirapan niya mula pa madaling araw. Ang bango ng bawang at mantikilya na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayoy nagpapasuka sa kanya. Sa gitna ng lamesa, naroon ang isang florera ng mga lantang rosas. Kinuha niya ang isa at hinawakan ang mga tinik nito hanggang sa dumugo ang kanyang hinlalaki. Ang pula ng kanyang dugo ay kasing tingkad ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. 7 taon ko itong binuo, bulong niya sa sarili. Ang boses ay parang kalansing ng bakal na nahulog sa semento. 7 taon akong naging martir sa altar ng iyong mga kasinungalingan. Pero Marco, hindi mo alam na ang anino na tinatawag mong walang kwenta ang siya ring magdidilim sa iyong mundo. Narinig niya ang yabag ni Marco pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga sapatos nito sa bawat baitang ay parang bilang ng mga segundong nalalabi sa kanyang pagtitimpi. Inayos ni Elena ang kanyang apron, pinahid ang mantsa ng dugo sa kanyang palda, at humarap sa pinto ng may isang matigas na ngiti. Isang mandang ngiti na hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Happy anniversary, mahal! Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit may talim na hindi kayang abutin ng pandinig ni Marco. Huminto si Marco sa tapat niya, hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Ano ba yang amoy na yan? Sabi ko naman sa'yo, mag-ayos ka bago ako dumating. You look like a mess, Elena. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Ang mamahaling barong nito, ang relo na binili,
gamit ang perang dapat ay para sa gamot ng kanyang ina at ang mapang-aping kislap sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ang babaeng mahal na mahal si Marco ay pumanaw na kasabay ng mga salitang narinig niya sa itaas. "Oh, Marco, I am a mess," sagot niya habang dahan-dahang hinahawakan ng kutsilyo sa tabi ng pinggan. "Pero siguraduhin mo na kapag nilinis ko ang kalat na ito, kasama kang mawawala." Nagkunwari si Marco na hindi narinig ang huling sinabi niya at naupo sa hapag, handang pagsilbihan muli ng babaeng inaakala niyang hindi marunong lumaban. Pero habang isinasalin ni Elena ang alak sa baso nito, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng abdo, gaano kaya katagal bago mo mapagtanto na ang bahay na balak mong nakawin ay ang siyang magiging karsel ng iyong pagkabusabos? Ang dumi mo tingnan, Elena. Parang hindi ka asawa ng isang balderrama. Mas mukha ka pang katulong kaysa sa mga binabayaran ko rito sa bahay. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng barya sa kalsada. Ang boses ni Doña Remedios ay kasing talim ng mga kristal na chandelier sa loob ng malawak na salas. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid. Bit-bit ang isang mabigat na pilak na tray na naglalaman ng mga tasa ng tsa para sa mga kaibigan ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga braso ay nangangatal na sa pagod dahil halos 3 oras pa lang ang kanyang tulog matapos linisin mag-isa ang kusina kagabi. Ngunit kailangang manatiling tuwid ang kanyang tayo. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Sa harap ng mga alta sosyedad na amigas ng matanda, si Elena ay isang dekorasyong walang silbi, isang halimbawa ng maling desisyon ng kanyang anak na si Marco. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ng mga bisita habang tinititigan ang kanyang simpleng pambahay na suot na halatang kupas na kumpara sa kanilang mga mamahaling sutla at perlas. Inilapag ni Elena ang tray sa gitna ng mesa nang may labis na pag-iingat. Ang tunog ng porselana na sumayad sa salamin ng lamesa ay ang tanging ingay na nagmula sa kanya. Sa bawat pagbuhos niya ng mainit na tsa, nararamdaman niya ang init ng usok sa kanyang mukha. Isang paalala na siya pa rin ang nagbibigay ng ginhawa sa mga taong walang ginawa kundi hiyain siya. "Pasensya na kayo, kumare," patuloy ni Remedios habang humihigop ng tsaa. Ganyan talaga kapag galing sa mababang uri. Kahit 7 taon nang nakatira sa mansyon, hindi mo maturuan ng tamang kilos. Mabuti pa ang bagong associate ni Marcos sa kumpanya, si Clarissa. Napakatalino, napakaganda. She's a breath of fresh air. Hindi tulad ng iba rito na parang laging may dalang ulan sa loob ng bahay. Napatigil ang kamay ni Elena sa tapat ng tasa ni Remedios. Ang pangalang Clarissa ay parang isang bagang itinapal sa kanyang dibdib. Alam ng kanyang biyenan, alam ng matandang ito ang lahat, at tila ipinagdiriwang pa niya ang pagtataksil ng kanyang sariling anak. "Bakit ka tumigil?" Ang boses ni Remedios ay naging matigas. "Nakatitig ka na naman sa kawalan. Iyan ang problema sa'yo, Elena. Napakabagal mo. Pakiabot nga ng asukal." Dahil sa panginginig ng kamay ni Elena, bahagyang tumalsik ang mainit na likido sa ibabaw ng kamay ni Remedios. Ang matanda ay mabilis na tumayo. Ang mukha ay namula sa galit na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakataong muling ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang sumunod na pangyayari ay tila naganap sa mabagal na galaw. Ang isang malakas na sampal ay dumapos sa pisngi ni Elena, na naging sanhi ng pagpihit ng kanyang mukha sa isang tabi. Hindi siya sumigaw. Nanatili siyang tahimik habang ang init ng palad ng matanda ay unti-unting kumakalat sa kanyang balat. Nag-iiwan ng isang pulang marka na simbolo ng 7 taong pang-aalipusta. "Wala ka talagang silbi!" Sigaw ni Remedios na ang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng mansyon. "Layas! Umalis ka sa paningin ko bago ko pa malimutan na tao ka at hindi hayop. Magkulong ka sa kwarto mo
At huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Yumuko si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig na siya mismo ang nag-wax kaninang madaling araw. Nakita niya ang kanyang sariling luha na pumatak sa makintab na marmol, isang maliit na mantsa sa gitna ng perpektong kalinisan ng mansyong Valderrama. Ang bawat patak ay tila isang panunumpa na ito na ang huling pagkakataon na makikita nila siyang nakayuko. Habang naglalakad siya palayo sa salas, naririnig pa rin niya ang tawanan ng mga matatanda sa kanyang likuran. Ang bawat halakhak ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid, ang silid na dapat ay para sa mag-asawa, pero matagal nang naging isang selda. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Binilang niya ang bawat sentimong naitabi niya sa lihim na pagtitipid. Maliit pa ito, ngunit sapat na para sa isang layunin. Tumingin siya sa bintana kung saan ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang pagkatao. Remedios, Marco. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay hindi na nangangatal. Ibinigay ko sa inyo ang 7 taon ng aking buhay bilang isang martir. Ngayon, ibibigay ko naman sa inyo ang habambuhay na pagsisisi. Dahil sa isang biglaang desisyon, dinampot niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ng kanyang ancestral house, ang bahay ng kanyang mga magulang, na may nakapaskil na malaking karatula. Foreclosure sale. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay balak pang itapon ng lalaking minahal niya. Sa gitna ng dilim, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang taong matagal na niyang kinalimutan para sa kapakanan ng kanyang obligasyon sa asawa. Si Gabriel. Handa na ba siyang humingi ng tulong sa lalaking iniwan niya noon? O hahayaan na lang niyang tuluyang gumuho ang lahat ng natitira sa kanya? Tama ka mo. Hindi mo na kailangang magpanggap, Elena. Tapos na ang teleseryang ito. Just leave and don't make a scene. Pagod na ako sa paulit-ulit mong drama. Ang mga salitang yon ni Marco na binitiwan niya habang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mamahaling relo, ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Nakatayo si Elena sa dulo ng kanilang kama, ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa likuran. Ang muling pag-apak ni Marco sa silid na yon na may dalang amoy ng pabango ng ibang babae ay hindi na nagdulot ng sipayo sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaang nagmumula sa sukdulang pagkamuhi. Habang maingat na inaayos ni Marco ang kanyang mga kagamitan para sa isang business trip na alam naman ni Elena na bakasyon kasama si Clarissa, lihim na pinagmamasdan ng babae ang lalaking minahal niya ng 7 taon. Ang bawat kilos ni Marco ay puno ng kayabangan. Tila ba ang buong mundo ay utang sa kanya ang pag-iral nito. Ngunit ang hindi alam ni Marco, sa ilalim ng kanilang kama ay naroon ang isang maliit na maleta. Isang lumang maleta na bitbit ni Elena noong una siyang tumuntong sa mansyong ito bilang isang masayang nobya. Ngayon, ang maletang iyon ay hindi na naglalaman ng mga pangarap, kundi ng mga piraso ng kanyang natitirang dignidad. Hating gabi na nang marinig ni Elena ang malakas na hilik ni Marco mula sa kabilang panig ng kama. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay parang isang anino sa dilim. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Kahit ang paghinga niya ay pinigil niya upang hindi magising ang higanteng natutulog sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na yon na dati ay simbolo ng kawalang hanggan ay tila naging isang mainit na bakal na nagpapasakit sa kanyang daliri. Inilapag niya ito sa ibabaw ng nightstand sa itaas ng isang pirasong papel kung saan nakasulat ang isang maikling pangungusap sa Tagalog na kasing talim ng kidlat. Ibinabalik ko na ang lahat ng ibinigay mo.
pati na ang babaeng inaakala mong pag-aari mo. Bit-bit ang kanyang maleta. Lumabas siya ng silid. Nadaanan niya ang kwarto ni Doña Remedios. Huminto siya sandali, nakikinig sa katahimikan ng mansyon na naging kulungan niya. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pawis at luha. Ang bawat gamit na pinunasan niya, ang bawat sahig na nilinis niya, lahat iyon ay iiwan na niya sa limot. Pagbukas niya ng mabigat na pinto sa harap, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang langit ay madilim at nagbabanta ng ulan, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang hakbang. Sa bawat paglayo niya sa gate ng mansyon, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka makita niya ang multo ng babaeng naniwala sa mga pangako. At ayaw na niyang balikan pa ang babaeng yon. Nagsimulang pumatak ang ulan. Ang maliliit na butil ng tubig ay tumatama. Sa kanyang mukha, hinahaluan ang kanyang mga luha na sa wakas ay pinayagan na niyang dumaloy. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay ang tanging musikang naririnig niya sa gitna ng selebrasyon ng kanyang kalayaan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang cellphone at ang determinasyong hindi na muling magpaapi. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed, nanginginig sa lamig. Binuksan niya ang kanyang phone at tiningnan ang huling mensahe ni Gabriel mula sa nakaraang taon na hindi niya sinagot. Kung kailangan mo ng matatakbuhan, alam mo kung nasaan ako. Sapat na ba ang 7 taon para burahin ang pagkakaibigan? O masusumpungan ba niya ang kapatawaran sa taong pinakanasaktan niya noong pinili niya si Marco? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tumama ng direkta sa mga mata ni Elena. Dahilan upang mapapikit siya at mapayakap sa kanyang maleta. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumabas. Kasunod ang isang lalaking may hawak na payong. Hindi maaninag ni Elena ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit ang tindig nito ay pamilyar. Isang pamilyar na presensya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Elena? Ang boses ng lalaki ay malalim, puno ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na pait. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Sa lahat ng taong inaasahan niyang makikita sa ganitong oras at pagkakataon, ang lalaking ito ang huli sa kanyang listahan. Anong ginagawa mo rito? Sa gitna ng ulan na may dalang maleta? Tanong muli ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, inililipat ang payong upang masakop ang nanginginig na katawan ni Elena. Ang tanong na yun ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng sakit na kinimkim ni Elena. Tumingala siya at sa wakas ay nakita ang mga mata ni Gabriel. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayoy puno ng pag-aalala at hindi matatanggihang galit para sa taong gumawa nito sa kanya. Wala na akong matutuluyan, Gabriel, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos lunuri ng tunog ng ulan. Wala na akong kahit ano. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila, maliban sa ingay ng bagyo. Pagkatapos, isang mahigpit na hawak sa kanyang braso ang naramdaman ni Elena. "Mali ka, Elena," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging matigas. "Ngayong gabi, nakuha mo na ang pinakaimportanteng bagay na nawala sa iyo 7 taon na, ang nakalilipas, ang iyong kalayaan. Pero bago tayo umalis, may isang bagay kang dapat malaman tungkol sa bahay ng mga magulang mo." Napatingin si Elena sa kanya. Ang kaba ay muling bumalik. "Ano yon?" "Hindi lang foreclosure ang plano ni Marco," ani Gabriel habang iginigiya siya patungo sa sasakyan. "Plano niyang sunugin ang lahat ng ebidensya ng iyong pag-iral bago sumikat ang araw. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa iyong pagkaligtas, Elena. Ang mabuhay sa gitna ng bagyo ay hindi isang kasalanan.
Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Elena habang sila ay lulan ng sasakyan. Nakatingin lang si Elena sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na mabilis na gumagapang sa salamin, tila mga luhang hindi na maubos-ubos. Ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan at ang banayad na bugso ng heater ay unti-unting nagpapatuyo sa kanyang basang damit. Ngunit ang lamig sa loob ng kanyang mga buto ay tila hindi na yata mawawala. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Ang bakas ng kanyang wedding ring ay naroon pa rin. Isang maputlang bilog sa kanyang balat, isang marka ng 7 taon na naging alipin siya ng isang maling pag-ibig. Napakasakit isipin na sa loob ng sasakyang ito, kasama ang lalaking tinalikuran niya noon, doon niya lang muling naramdaman ang pagiging tao. Bakit, Gabriel? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos mapatid. Bakit narito ka pa rin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Bakit tinutulungan mo ang isang babaeng naging tanga sa loob ng 7 taon? Hindi agad sumagot si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang paningin ay diretso sa kalsadang binubura ng ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga siya. Isang buntong hininga na puno ng mga taon ng pangungulila. Dahil ang 7 taon mo kay Marco ay 7 taon ko ring paghihintay na makita mong muli ang babaeng minahal ko bago mo nakalimutan ang sarili mo. Sagot ni Gabriel, hindi ako narito para sa Elena na asawa ni Marco. Narito ako para sa Elena na nangangarap baguhin ang mundo gamit ang kanyang talino. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na kondominium sa Makati. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga Valderrama, ngunit ang bawat sulok nito ay nagpaparamdam ng kaligtasan. Pagpasok nila sa loob ng unit ni Gabriel, sinalubong sila ng amoy ng sariwang lavender at ang katahimikan na matagal nang ipinagkait kay Elena. Inabutan siya ni Gabriel ng isang malinis na tuwalya at isang malaking t-shirt. Magpalit ka na muna. Maghahanda ako ng mainit na kape. Habang nasa loob ng banyo, tinitigan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang pisngi ay may bakas pa rin ng sampal ni Doña Remedios at ang kanyang espiritu ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang maging apoy. Paglabas niya, naroon si Gabriel sa kusina. Naglalagay ng mainit na kape sa isang ceramic na tasa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa gilid ng tasa ay ang tanging ingay sa silid, isang payapang ritmo na tila nagpapakalma sa nagngangalit na isipan ni Elena. Naupo si Elena sa harap ng counter at hinawakan ng tasa. Ang init na nanggagaling dito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad. Ininom niya ang kape. Bawat lagok ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang kalamnan. Sinabi mo kanina na plano ni Marco na sunugin ang lahat ng ebidensya ng aking pag-iral. Pagsisimula ni Elena, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Umupo si Gabriel sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Elena, hindi lang pakikiapid ang ginagawa ni Marco. Ginamit niya ang iyong pangalan at ang iyong pirma sa mga dokumentong ilegal. Ang ancestral house niyo, hindi lang yun isinangla. Ginamit iyon bilang collateral sa isang ghost project na bilyon-bilyon ang halaga. Kapag bumagsak ang proyektong yon, ikaw ang haharap sa kaso, hindi siya. Nabitawan ni Elena ang kanyang kutsara na lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay tila muling niyanig. Akala niya ay sapat na ang sakit ng pagtataksil sa puso. Ngunit ang pagtataksil sa kanyang kinabukasan at sa pangalan ng kanyang mga magulang ay higit pa sa kaya niyang tanggapin. Gusto niyang mabulok ako sa kulungan habang nagpapakasasa sila ni Clarissa sa yaman na ako ang bumuo. Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Iyan ang plano nila. Tumango si Gabriel. Iniisip nila na wala kang kakampi. Iniisip nila
na mananatili kang martir hanggang sa huli. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa labas, ang ulan ay tila humuhupa na, ngunit sa loob ni Elena, isang bagong unos ang nagsisimulang mabuo. Isang unos na hindi nasisira sa kanya, kundi sa mga taong nagtangka siyang apakan. Hindi sila nagkakamali. Bulong ni Elena habang nakatitig sa kanyang kape. Dahil ang Elena na kilala nila ay patay na. Ang babaeng iniwan ko sa ulan kanina ay ang huling martir na makikita nila. Tumingala siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nakita ni Gabriel ang talas ng talino sa mga mata ni Elena. Ang talinong naging dahilan kung bakit niya ito minahal noon pa man. Gabriel, tulungan mo ako, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, at ang aking dangal. Gusto kong makita silang humihingi ng awa sa paanan ko. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Iyan ang hinihintay kong marinig mula sa iyo, Elena. Pero kailangan nating magsimula sa pinakaugat. Kailangan nating pasukin ang lihim na lungga ni Marco nang hindi nila nalalaman. Paano? Tanong ni Elena. Inilabas ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag. Dahil bago ka pa lumisan sa mansyon, may isang tao na doon na matagal nang naghihintay sa iyong pagbangon. Isang taong hindi mo inaasahang magiging kakampi mo. Napakunot ang noo ni Elena. Sino maninihono? Tumingin si Gabriel sa kanya ng may kahulugan. Ang taong nagpadala sa iyo ng mga litrato ni Marco at Clarissa. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling, Elena. Tao lang ang madaya. Pero ang bawat sentimong dumadaloy sa mga papel na ito ay may bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong ginto. Ang boses ni Gabriel ay seryoso habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang marahang pagkalansing ng mga papel na nililipat ni Elena ang naririnig. Ang liwanag mula sa computer ay tumatama sa mukha ni Elena na nagpapakita ng isang determinasyong matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang mga pilat. Sa harap nila ay nakalatag ang mga kopya ng ledger at bank statements na lihim na kinuha ni Elena mula sa vault ni Marco bago siya umalis. Sa loob ng 7 taon, ang mga dokumentong ito ay naging saksi sa unti-unting pagkaubos ng yaman na dapat ay para sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon nagpapakita ng isang madilim na katotohanan. Habang binabasa ni Elena ang bawat linya, nararamdaman niya ang isang pamilyar na talino na tila nagising mula sa mahabang pagkakahimlay. Bago siya naging ginang Valderrama, siya ang nangunguna sa kanilang klase sa accountancy. Ang bawat numero ay tila nagsasalita sa kanya. Nagkukwento ng mga ghost projects na kunwari ay para sa kumpanya. Ngunit ang totoo ay dumidiretso sa isang offshore account na nakapangalan kay Clarissa. Tingnan mo ito, Gabriel, bulong ni Elena, habang itinuturo ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sinabi ni Marco na pambili ito ng mga bagong kagamitan para sa planta sa Laguna. Pero ayon sa PETSA, ito ang araw na binilhan niya si Clarissa ng isang mamahaling penthouse sa Bonifacio Global City. Hinawakan ni Elena ang isang ballpen, isang simpleng bagay na matagal na niyang binitawan para sa mga sandok at walis. Ang pakiramdam ng dulo ng panulat sa kanyang balat ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa kanyang pagkatao. Sa bawat pagbilog niya sa mga kadudadudang numero, tila binuubuo niya muli ang kanyang sariling dangal. Hindi lang yan, Elena, sabi ni Gabriel habang naglalabas ng isa pang folder. Nagawa ko ring suriin ang huling testamento ng iyong ama bago ito nawala. Ayon sa kumpanya. Elena, hindi ka isang palamunin sa bahay na yon. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng 40% ng mga shares ng Valderrama Corporation. Ipinasa ito sa iyo ng tatay mo bilang mana. Ngunit ginamit ni Marco ang iyong kawalan ng malay
para ilipat ang voting rights sa kanya. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. 7 taon siyang pinagmukhang tanga, pinaniwalang wala siyang silbi at utang niya ang kanyang buhay sa pamilya Valderrama, habang ang katotohanan ay siya ang nagpapakain sa kanila. 40%, ulit ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Ibig sabihin, ang lahat ng alipusta ni Doña Remedios at ang pambababae ni Marco ay pinopondohan ng sarili kong pera. Eksakto, tumango si Gabriel. At dahil sa mga ilegal na transaksyong ito na ginawa ni Marco gamit ang iyong pirma, maaari natin siyang baliktarin. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kapag nalaman niyang alam mo na ang lahat, hindi siya mag-aatubiling gamitin ang lahat ng kapangyarihan niya para patahimikin ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing abot kamay na niya. Hayaan mo siyang sumubok, Gabriel, ani Elena. Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ni Marco ay ang pagiging asawa ko. Ngunit simula ngayong gabi, malalaman niya kung sino ang tunay na Elena pagdating sa labanan ng utak at yaman. Hindi ko lang babawiin ang shares ko. Kukunin ko ang lahat hanggang sa magmakaawa sila para sa isang pirasong tinapay. Isang tahimik na sandali ang dumaan sa pagitan nila, isang sandali ng pagkilala sa bagong lakas ni Elena. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng pag-vibrate ng cellphone ni Elena sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng isang unknown number. Nagkatinginan sina Elena at Gabriel. Sa loob ng unit na ito na dapat ay lihim, ang tunog ng cellphone ay tila isang babala. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang telepono at sinagot ito, ngunit hindi siya nagsalita. Alam ko kung nasaan ka, Elena. Ang boses sa kabilang linya ay isang pamilyar na tinig. Isang boses na puno ng lason at mapang-asar na tono. Hindi ito si Marco. Mas matinis ito, mas malupit. Ito si Clarissa. Huwag mong isipin na ang pagtakas mo ay simula ng iyong kaligtasan. Patuloy ng babae na maririnig ang mahinang halakhak sa background. Dahil sa oras na ito, ang bawat hakbang mo ay nakaplano na namin. At ang Gabriel na kasama mo, siguraduhin mong hindi siya madadamay sa iyong pagbagsak. Bago pa makasagot si Elena, naputol na ang linya. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso at ang malamig na katotohanang kahit sa dilim, may mga matang nakamasid sa kanya. Gabriel! Bulong ni Elena, ang kanyang muka ay namumutla. Alam nila. Hindi sapat ang galit, Elena. Sa mundong kinalalagyan mo ngayon, ang galit ay isang lason kung hindi mo ito gagawing sandata. Kailangan mo ng maskara. Kailangan mong maging isang taong hindi nila kailanman inakalang magmumula sa anino ng isang martir. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad habang pinagmamasdan niya si Elena sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati. Sa paligid nila, ang mga mamahaling damit na gawa sa sutla at pelus ay tila mga nakabitin na pangarap. Ngunit para kay Elena, ang mga ito ay mga baluti para sa nalalapit na digmaan. Huminga ng malalim si Elena. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na 7 taon niyang inalagaan dahil gusto ni Marco ang tradisyonal na hitsura ng isang asawa. Sa bawat haplos niya sa bawat hibla nito, naaalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya habang hinihintay ang pag-uwi ng lalaking iyon. Gupitin niyo. Ang utos ni Elena sa stylist. Ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng pag-aalinlangan. Sa bawat pagbagsak ng hibla ng kanyang buhok sa sahig, nararamdaman ni Elena ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban. Ang bawat putol ay simbolo ng isang taon ng pagtitiis, isang taon ng pananahimik
at 1 taon ng pagkabulag. Nang matapos ang pagbabago, isang bagong muka ang tumingin sa kanya mula sa salamin. Maikli ang buhok, matalas ang mga mata, at may kulay ang mga labi na kasing pula ng dugong dumanak sa kanyang puso. Hindi na siya ang Elena na amoy bawang at laging nakayuko. Ngayon, siya na si Ginang Elena Valderrama, ang babaeng handang bawiin ang kanyang trono. Makalipas ang ilang araw, sa tulong ng mga koneksyon ni Gabriel, nakakuha si Elena ng posisyon bilang isang external consultant para sa Ledesma Group, ang pinakamalaking karibal ng Valderrama Corporation. Walang nakakaalam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan maliban sa CEO nito na matagal nang may lihim na galit kay Marco dahil sa madayang pamamalakad nito sa negosyo. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay naganap sa isang charity gala kung saan ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagtitipon. Alam ni Elena na naroon si Marco at Clarissa. Ipinaparada ang kanilang kasalanan sa harap ng lahat. Pagbaba ni Elena mula sa sasakyan, ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa marmol na sahig ng hotel ay tila isang babala. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang itim na gown ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad na hindi kailanman nabili ng pera ni Marco. Sa loob ng malawak na ballroom, nakita niya agad sila. Si Marco na nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit at si Clarissa na nakasabit sa braso nito habang nakasuot ng isang gown na halatang binili gamit ang pera ni Elena. Nagtatawanan sila, tila mga hari at reyna ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang silk gloves. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, bumalik ang takot na baka bigla siyang mapansin at tawaging walang kwenta muli. Ngunit naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang siko. Si Gabriel. "Huminga ka, Elena," bulong ni Gabriel. "Hindi ka na ang biktima. Ikaw na ang mangangaso ngayon." Naglakad sila patungo sa bar, nadadaan mismo sa tapat ni na Marco at Clarissa. Habang papalapit sila, nagtama ang paningin ni na Elena at Clarissa. Isang segundo ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Elena ang pagkunot ng noo ni Clarissa. Ang paghahanap nito sa kanyang alaala kung saan niya nakita ang babaeng ito na puno ng awtoridad. Hindi huminto si Elena. Nilagpasan niya sila nang may isang malamig na ngiti. Ang kanyang pabango ay naiwan sa hangin. Isang amoy na pamilyar kay Marco, ngunit hindi niya agad matukoy. "Sino yon?" Narinig niyang tanong ni Marco. Ang boses nito ay puno ng kuryosidad at paghanga. "Hindi ko alam," sagot ni Clarissa. Ang tono ay puno ng inis. "Siguro isa sa mga bagong investors mula sa abroad. Masyadong mataas ang tingin sa sarili." Napangiti si Elena sa loob-loob niya. Ang unang tusok ay matagumpay. Ang kawalang kabatiran ng kanyang kaaway, ang kanyang pinakamalaking alas. Ngunit habang nagpapatuloy ang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang anunsyo ang ginawa sa entablado tungkol sa isang bagong merger. Isang merger na maglalagay sa Valderrama Corp sa ilalim ng kontrol ng Ledesma Group kung hindi sila makakabayad sa kanilang mga utang sa loob ng 3 buwan. Nakita ni Elena ang biglang pamumutla ni Marco. Ang baso ng alak sa kamay nito ay tila mangangatog. Ito ang bunga ng mga ghost projects na pinunduhan ni Marco para kay Clarissa. Nabaon na siya sa utang nang hindi niya namamalayan. "Ito na ang simula, Marco," bulong ni Elena habang nakatanaw sa malayo. Paalis na sana sina Elena at Gabriel nang biglang tumawag ang pansin ni Marco sa kanila. "Excuse me, miss?" Huminto si Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang maskara
ay matatag na nakasuot. "Yes, Mr. Valderrama?" Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng yelo, kasing talim ng labaha, at kasing banyaga sa pandinig ng lalaking naging asawa niya sa loob ng 7 taon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. May isang bagay sa mga mata ni Elena na tila humihila sa kanyang kaluluwa, pabalik sa isang nakaraan na pilit niyang kinalimutan. May nakapagsabi na ba sa'yo na kamukha mo ang asawa ko?" Ang tanong ni Marco ay puno ng kalituhan. Isang matamis at mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tunog na hindi kailanman naririnig ni Marco sa loob ng kanilang bahay. "Ang asawa niyo, Mr. Valderrama?" Tanong ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sapat na para maamoy ni Marco ang pamilyar na amoy ng sabon na ginagamit ni Elena noon. Sana ay pinahalagahan niyo siya ng husto. Dahil ang mga babaeng katulad niya, kapag nawala, hindi na kailanman nagbabalik bilang ang taong iniwan niyo. Bago pa makasagot si Marco, tumalikod na si Elena at naglakad palayo, kasama si Gabriel. Ngunit sa bawat hakbang niya, alam niyang naiwan niya ang isang binhing puno ng takot sa puso ng kanyang asawa. Ngunit ang hindi alam ni Elena, sa isang madilim na sulok ng ballroom, may isa pang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Hindi ito si Clarissa at hindi rin ito si Marco. Isang matandang babae na may hawak na tungkod, na ang mga mata ay puno ng pagkilala, at isang lihim na hindi pa kayang tanggapin ni Elena. Si Doña Remedios. "Sabihin mo sa kapatid mo, Berto, kung ayaw niyang makitang maging abo at alikabok ang bahay na iniwan ng mga magulang niyo, bumalik siya rito. Pakasalan niya ang pagkakamali niya at lumuhod siya sa harap ko. Dahil sa bawat oras na lumilipas na wala siya, isang piraso ng dingding ang tinitibag ko sa bahay na yan. Huwag niyo akong subukan dahil alam niyo kung gaano kalaki ang utang na loob niyo sa akin." Ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono ay kasing talim ng isang kalawanging pako na ibinabaon sa puso ni Elena. Nakikinig siya sa loudspeaker habang ang kanyang kapatid na si Berto ay humihikbi sa kabilang dulo. Sa loob ng opisina ni Gabriel, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang isang lumang litrato, ang tanging litrato kung saan nakangiti ang kanyang ina sa harap ng kanilang maliit ngunit payapang tahanan sa probinsya. Ang mga daliri ni Elena ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sikip sa kanyang lalamunan, ang uri ng bara na tila sumasakal sa kanyang hininga. Ito ang utang na loob, ang paboritong sandata ni Marco. Isang tanikala na 7 taon niyang dinala, isang utang na kahit kailan ay hindi niya nabayaran dahil ang interes nito ay ang kanyang mismong kaluluwa. "Elena, huwag kang padalos-dalos." Ang babala ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Bitag ito. Alam ni Marco na ang pamilya mo ang tanging paraan para mahila kanya pabalik sa ilalim ng kanyang mga paa. Kapag nagpakita ka ngayon, mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan natin." Umiling si Elena. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, pero ang kanyang paningin ay nananatiling matalim. "Pero ang bahay, Gabriel, iyon na lang ang natitira sa akin. Doon nakatira ang alaala ng tatay ko. Hindi ko kayang panoorin na sirain niya iyon dahil lang sa galit niya sa akin." "Gagamit tayo ng legal na paraan, Elena. Pipigilan natin ang demolisyon," giit ni Gabriel habang hinahawakan ang balikat ng babae. Ngunit sa loob ni Elena, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi kayang maghintay sa batas. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, nagtungo si Elena sa malapit sa paaralan ng kanyang pamangkin, si Junjun. Nakasuot siya ng malaking sombrero at itim na salamin upang hindi makilala. Nang makita niya ang bata na nakaupo sa isang tabi, malungkot
at tila walang ganang kumain, nadurog ang puso ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit at iniwan ang isang supot ng masustansyang pagkain at isang sobrang may lamang pera sa tabi ng bata, kasama ang isang maikling sulat. Laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa loob mo. Huwag kang matakot. Nandito lang si tita. Pinanood niya mula sa malayo ang pagngiti ng bata nang mabasa ang sulat. Ang mapagtanto na kahit sa gitna ng digmaan, ang kanyang kakayahang magmahal at mag-alaga ay hindi kailanman mananakaw ni Marco. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay panandalian lamang gamit ang perang lihim niyang naitabi at sa tulong ng isang dummy account na ginawa ni Gabriel, nagbayad si Elena ng malaking halaga sa bangko upang pigilan ang foreclosure ng kanilang lupa. Isang pansamantalang panalo, isang lihim na suntok sa sikmura ni Marco. Ngunit ang kadiliman ni Marco ay walang hangganan. Kinahapunan, habang nakatayo si Elena sa isang tago at madilim na eskinita na nakatanaw sa kanilang ancestral house, narinig niya ang isang tunog na nagpalamig sa kanyang dugo. Hindi ito tunog ng kulog, kundi ang mabigat at paulit-ulit na paghampas ng bakal sa kahoy. Isang grupo ng mga lalaki ang nakapaligid sa bahay, bit-bit ang malalaking martilyo at kagamitang panggiba. Nakita niya si Marco na nakatayo sa tapat ng gate, nakapamulsa at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang unang pagbagsak ng dingding ng kanyang kabataan. Gibain niyo lahat, ang utos ni Marco, na ang boses ay umabot sa pandinig ni Elena kahit sa malayo. Kung ayaw niyang lumitaw, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikang tahanan. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang bawat paghampas ng martilyo sa dingding ay tila direktang tumatama sa kanyang mga tadyang. Ang bawat lamat sa kahoy ay lamat sa kanyang puso. Maari bang bayaran ng pera ang lahat? O sadyang may mga bagay na kapag nasira ay hindi na kailanman muling mabubuo? Habang ang alikabok mula sa guho ay humahalo sa hangin, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Elena. Hanggang kailan niya kayang manatili sa anino habang ang kanyang mundo ay unti-unting ginigiba ng lalaking minsang naging mundo niya? Hindi lahat ng sugat ay dumudugo, Marco. Ang pinakamasakit na sugat ay iyong nanggagaling sa unti-unting pagkawala ng iyong kapangyarihan, habang ang taong inaakala mong wala ay siyang humihila sa mga pisi ng iyong kapalaran. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat hininga ni Elena habang nakatitig siya sa malaking screen ng telebisyon sa loob ng opisina ni Gabriel. Ang bawat numero na kulay pula sa stock market report ay tila mga tuyot na dahon na mabilis na nalalaglag mula sa isang namamatay na puno. Ang Valderrama Corp, ang imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng mga pangarap ni Elena, ay nagsisimula ng gumuho. Sa isang iglap, ang mga ghost projects na lihim na pinunduhan ni Marco para sa luho ni Clarissa ay nabullugar bilang mga butas na sipsipan ng pera. Sa tulong ng talino ni Elena at ng mga koneksyon ni Gabriel, ang mga maling transaksyon ni Marco ay dahan-dahang lumabas sa publiko, tila isang mabahong amoy na hindi na kayang itago ng kahit anong mamahaling pabango. Isang matamis at tahimik na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang refleksyon ng balita sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na natatakot sa dilim. Ang mapagtanto na ang bawat pagtitiis niya noon ay nagbunga ng isang armas na ngayoy dahan-dahang tumatapos sa kanyang mga kaaway. Samantala, sa loob ng mansyong Valderrama, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng isang bagyong paparating. Ang dating marangya at tahimik na bahay ay nabulabog ng isang matinding sigawan na nanggagaling sa silid ni Marco. Ano ba, Clarissa? Hindi mo ba nakikitang nagkakagulo na ang kumpanya? Bakit nawawala ang 10 milyong pondo sa Laguna Project? Sinong nag-authorize ang transfer na yon? Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa galit.
Ang bawat salita ay puno ng takot. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang CEO, Marco. Ikaw ang pumipirma ng lahat. Ang sagot ni Clarissa ay kasing talim ng isang labaha. Wala na ang malambing na boses na dati ay ginagamit niya para akitin ang lalaki. Huwag mo akong sisihin kung bakit ka palpak sa negosyo. Narinig ng mga katulong na nagkukumpulan sa pasilyo ang malakas na pagbagsak ng isang plorera sa sahig na sinundan ng tunog ng pagkabasag ng porselana sa marmol. Ang maskara ng perpektong relasyon ni na Marco at Clarissa ay nagbibitak-bitak na sa harap ng realidad ng kahirapan. Ang pag-ibig na binuo sa pera ay nagsisimula ng mamatay dahil sa pagkawala nito. Sa kabilang dulo ng mansyon, nakatayo si Doña Remedios sa tapat ng malaking bintana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Ang kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas sa pulso ay nagbibigay ng isang nakakairitang ritmo sa katahimikan. Sa unang pagkakataon, ang takot ay gumapang sa kanyang puso. Ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang anak ay dahan-dahang napapalitan ng pagdududa. Ano na ang nangyayari sa pamilyang ito? Bulong ng matanda sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Simula nang mawala ang babaeng yon, ang lahat ay nagsimulang gumuho. Kinagabihan, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos, naglalakad si Marco sa madilim na hallway ng mansyon nang marinig niya ang mahinang boses ni Clarissa mula sa garden. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa likod ng malaking kurtina. Nakita niya si Clarissa na may kausap sa telepono. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ito, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Kailangan ko na ang pera bago pa tayo mabuko. Bulong ni Clarissa sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Wala na akong makukuha kay Marco. Butas na ang bulsa niya. Gawin mo na ang plano. Kailangang maalis na ako rito bago pa malaman ng lahat ang totoo. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang babaeng akala niya ay nagdadala ng kanyang anak, ang babaeng ipinalit niya kay Elena, ay may sarili palang lihim na agenda. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang handle ng pinto, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang kakampi niya? At sino ang kaaway na kasama niya sa iisang kama? Sa gitna ng kadiliman, isang kidlat ang gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Marco, na ngayoy puno ng pagdududa at nagsisimulang pagsisisi. Ngunit ang kidlat na yon ay hindi sapat para makita niya ang anino ni Elena na tahimik na nagmamasid mula sa kabilang panig ng kalsada, naghihintay ng tamang oras para sa huling paghampas ng kanyang kamay. Elena, hindi mo ba alam na ang pamilya ay hindi dapat tinatalikuran? Ang utang na loob mo sa amin ay hindi pa bayad. At ang pagtalikod mo sa asawa mo ay isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos at ng tao. Ang tinig ni Doña Remedios ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot habang nakatayo sila sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ang init ng sikat ng araw sa linggong iyon ay tila hindi sapat upang tunawin ang lamig na namamagitan sa dalawang babae sa paligid nila. Ang ingay ng mga nagtitinda ng kandila at ang mababang bulong ng mga debotong nagdarasal ay tila isang malayo at malabong musika. Nakatayo si Elena ng matuwid. Ang kanyang simpleng suot na kulay abo ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Remedios noong ito ay nasa loob pa ng mansyon. Dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa matandang babae. Sa isang pamilyar na kilos ng paggalang, kinuha niya ang kamay ni Remedios at idinampi ito sa kanyang noo, ang kanyang huling pagmamano. Ngunit ang kilos na ito ay hindi na pagpapasakop. Ito ay isang pamamaalam. Ang utang na loob, Doña Remedios, ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng habambuhay na pagkaalipin.
Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit may talim na kasing itim ng kabaong. At tungkol sa kasalanan, baka mas mainam na lumuhod kayo ng mas matagal sa loob ng simbahan. Baka sakaling marinig ng langit ang mga lihim na itinatago nyo tungkol sa lupa ng tatay ko. Biglang namutla si Remedios. Ang kanyang kamay na hawak ni Elena ay nagsimulang manginig at ang kalansing ng kanyang mga gintong pulseras ay nagbigay ng isang nakakabagabag na tunog sa katahimikan ng kanilang paghaharap. Ang pagbanggit sa ama ni Elena ay tila isang kidlat na tumama sa matanda. Anong alam mo? Ang pautal-utal na tanong ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Elena, naghahanap ng anumang bakas ng kahinaan, ngunit wala siyang nasumpungan. Alam ko na hindi lang si Marco ang magnanakaw sa pamilyang ito, bulong ni Elena. Ang kanyang mukha ay inilapit sa tenga ng matanda. Alam ko na kayo ang nag-utos na itago ang huling testamento ni Papa dahil alam niyo na ako ang tunay na may-ari ng shares na ginagamit niyo ngayon para sa inyong karangyaan. Elena ay ang sandaling binitiwan niya ang kamay ni Remedios at iniwan sa palad nito ang isang itim na rosaryo, ang rosaryong hawak niya noong gabi na pinalaya siya ng matanda. Ito ay isang simbolo na ang kanyang pananampalataya ay hindi na nakakabit sa pamilya Valderrama, kundi sa hustisyang siya na mismo ang kukuha. Elena, mag-usap tayo ng maayos. Ang pagsusumamo ni Remedios na sa unang pagkakataon ay nawalan ng kanyang mapagmataas na aura. Bumalik ka na sa mansyon. Kailangan ka ni Marco. Nagkakagulo ang kumpanya at ikaw lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang mga papeles na iniwan mo para sa kapakanan ng pangalan ng ating pamilya. Elena, bumalik ka na. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tunog na tila humalo sa malakas at paulit-ulit na pagtugtog ng batingaw ng simbahan. Ang tunog ng kampana ay tila naguhudyat ng wakas ng isang misa at ang simula ng isang paghuhukom. Ang pamilyang sinasabi nyo ay isang bahay na binuo sa buhangin, Doña Remedios. Sabi ni Elena habang dahan-dahang tumatalikod. At ang ulan ay nagsimula na. Huwag niyo akong hanapin para ayusin ang mga basura ni Marco. Hanapin niyo ako sa korte dahil doon ko kukunin ang huling sentimong kinuha niyo sa akin. Naglakad palayo si Elena. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng katiyakan. Hindi siya lumingon nang marinig niyang tinatawag ng matanda ang kanyang pangalan sa gitna ng maraming tao. Sa bawat tunog ng batingaw na umaalingaw-ngaw sa hangin, nararamdaman ni Elena ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mga anino ng Quiapo. Ngunit habang papasok siya sa naghihintay na sasakyan ni Gabriel, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan mula sa naging reaksyon ni Remedios. May mas malalim pa bang kasalanan ang matanda sa kanyang ama na hindi pa niya natutuklasan? Bakit ganoon na lamang ang takot sa mga mata nito nang mabanggit ang pangalan ni Don Berto? Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Elena. Tapos na ang unang bahagi, Elena. Pero maghanda ka. Dahil kapag ang isang hayop na katulad ni Remedios ay nasukol, mas nagiging mapanganib ito. Tumingin si Elena sa bintana. Pinapanood ang simbahan na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Hayaan mo siyang lumaban, Gabriel. Dahil mas masarap bawiin ang tagumpay mula sa kamay ng isang taong akala niya ay Diyos siya. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Marco ang katotohanan, Doc. Kahit magkano, babayaran kita. Ang kailangan lang niya ay makakita ng ultrasound report na may pangalan ko. Hindi pwedeng mawala ang barahang ito sa akin ngayon, lalo na't unti-unti nang nauubos ang pasensya niya. Ang boses ni Clarissa sa loob ng isang pribadong klinika na narinig ni Elena sa pamamagitan ng isang voice recorder ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan. Nakaupo si Elena sa loob ng opisina ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang boses ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Sa labas, ang araw ay maliwanag.
Ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen ng laptop na nagpapakita ng mga medical records ni Clarissa, mga papel na nagsasabi na ang buntis na dahilan kung bakit siya pinalayas at hinuya ay isa lamang palang malaking palabas. Isang matinding sikip sa dibdib ang naramdaman ni Elena. Naalala niya ang sariling mga gabi ng panalangin noong sila pa ni Marco. Ang mga pag-iyak niya sa harap ng altar dahil hindi sila biniyayaan ng anak, ang mga gamuot na ininom niya na nagpabago sa kanyang katawan, at ang mga panlalait ni Doña Remedios na siya ay isang baog na lupang walang bunga. At ngayon, ang sagradong pangarap na yon ay ginagamit lamang ni Clarissa bilang isang kasangkapan para sa pera. Ang muzzle ng katotohanan ay tila unti-unting humihigpit sa leeg ni Elena. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason. Ang babaeng itinuring na perpekto ay ang pinakamalaking huwad sa lahat. Naganap ang kanilang muling pagtatagpo sa isang mataong mall sa Makati. Nakita ni Elena si Clarissa na lumalabas mula sa isang mamahaling butik ng mga gamit bata. Hawak-hawak ang kanyang tiyan nang may labis na pag-iingat habang ang mga bodyguard ni Marco ay nakasunod sa kanya. Dahan-dahang humarang si Elena sa dinadaanan ni Clarissa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa ritmo ng hustisya. Elena? Ang boses ni Clarissa ay puno ng pangungutya. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo rito? Namimili ka ba ng mga mumurahing damit para sa bago mong buhay, pulubi? O baka naman gusto mong tingnan ang mga gamit na binibili ni Marco para sa aming anak? Sayang, hindi mo mararanasan ito kailanman. Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Clarissa. Hindi siya natinag. Sa halip ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba sa tiyan ng babae. Ang galing mong umarte, Clarissa. Ang boses ni Elena ay malumanay. Ngunit bawat salita ay kasing talim ng isang pang-opera. Ang tanong ay, gaano katagal mo kayang panindigan ang isang buhay na hindi naman talaga umiiral? Gaano kalaking una ng kailangan mong ilagay sa ilalim ng iyong gown para lang mapanatili ang kasinungalingan mo? Biglang namutla si Clarissa. Ang kanyang hawak sa kanyang mamahaling paper bag ay humigpit na lumikha ng tunog ng nag-usot na papel sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid. Tinitingnan kung may nakarinig sa sinabi ni Elena. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang pautal-utal na sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nawalan ng kumpiyansa. Umalis ka sa harap ko bago ko tawagin ang mga guards. Humakbang palapit si Elena. Sapat na para maamoy ni Clarissa ang pamilyar at matapang na halimuyak ng tagumpay. Elena ay ang sandaling hinawakan niya ang braso ni Clarissa, isang mahigpit na hawak na tila isang bakal na rehas. Huwag kang matakot, Clarissa. Hindi ko pa sasabihin kay Marco ngayon. Bulong ni Elena. Ang boses ay parang isang malamig na hangin sa tenga ng kalaban. Gusto ko munang makita kung gaano kakalalim mahuhulog kapag nalaman niyang ang anghel na inaasahan niya ay isa palang demonyong katulad mo. I-enjoy mo muna ang bawat sentimong ninanakaw mo dahil bawat piso niyan ay magiging bilang ng taon mo sa loob ng kulungan. Binitiwan ni Elena ang braso ni Clarissa nang may pandidiri. Pinanood niya ang babae na halos madapa sa pagmamadaling lumayo. Ang kanyang mga bodyguard ay halatang naguguluhan sa biglaang pagbabago ng aura ng kanilang amo. Ang mabilis na tibok ng puso ni Clarissa ay tila naririnig ni Elena kahit sa malayo. Alam ni Elena na simula sa araw na ito, ang bawat gabi ni Clarissa ay mapupuno ng takot. Hindi na ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa pagwasak sa pundasyon ng kasinungalingan na nagpabagsak sa buhay ni Elena. Ngunit habang naglalakad si Elena palayo, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Isang anino na matagal nang Masyadong mapanganib ang ginawa mo, Elena. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala habang sumasabay ito sa kanyang paglakad.
Ngayong alam na niyang alam mo, gagawa siya ng paraan para tuluyan kang mawala. Hayaan mo siya, Gabriel, sagot ni Elena, hindi humihinto sa paglakad. Mas masarap pumatay ng apoy kapag alam mong ito ay gawa lamang sa dayami. Ngunit may isang bagay akong napansin sa klinika ni Clarissa. Ano yon? Hindi lang ultrasound ang binabayaran niya. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit. May isa pang pangalan sa payroll ng klinika na yon. Isang pangalang hindi ko inaasahan. Sino? Doña Remedios. Ang pangalang yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pag-uusap. May mas malalim pa palang sabuatan sa loob ng pamilya Valderrama kaysa sa inaasahan ni Elena. Ito ang gabing tatapos sa anino ni Elena. Sa wakas, Clarissa, ang apelyidong Valderrama ay magiging sayo na ng tuluyan. Wala nang palamunin na hahadlang sa atin at wala nang dumi na sisira sa pangalan ng pamilyang ito. Ang boses ni Marco na narinig ni Elena mula sa likod ng makapal na kurtina ng Grand Ballroom ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng isang pangkayas ng balat. Sa loob ng Marangyang Hotel, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga gintong bulaklak at nagniningning na mga kristal para sa ika-30 anibersaryo ng Valderrama Corporation. Nakatayo si Elena sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na flash drive sa loob ng kanyang clutch bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Sa bawat salita ni Marco, naramdaman ni Elena ang pagkawala ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang sakit ay wala na sa kanyang mga mata. Ito ay nasa kanyang mga kamao na ngayoy nanginginig sa ilalim ng telang sutla. 7 taon siyang nagsilbi sa anino. 7 taon siyang naging dumi sa paningin ng lalaking ito habang siya ang naglilinis ng bawat bakas ng dumi sa buhay ni Marco. Ang kabalintunaan ay kasing pait ng apdo. Habang si Marco ay naghahanda para sa isang bagong simula kasama ang kanyang huwad na anghel, si Elena naman ay naghahanda para sa isang katapusan na hindi nila kailanman malilimutan. Handa ka na ba? Ang mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang presensya ng lalaki ay tila isang matatag na haligi sa gitna ng nagngangalit na emosyon ni Elena. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng ballroom. Ang kanyang pulang gown ay tila isang agos ng dugo, matapang at nagbabanta. Ang bawat hiya sa kanyang leeg ay tila mga bituin sa gitna ng madilim na gabi ng kanyang paghihiganti. Handa na ako, Gabriel, ang sagot ni Elena. Ang boses ay kasing tatas ng isang hudyat ng digmaan. Ngayong gabi, ang anino ay magiging isang malaking sunog. Pagbukas ng malalaking pinto ng ballroom, ang ingay ng mga tawanan at ang kalansing ng mga baso ng alak ay biglang huminto. Ang bawat paningin ay natuon sa babaeng pumasok. Isang babaeng puno ng awtoridad na ang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang pag-angkin sa bawat pulgada ng silid na yon. Nakita ni Elena si Marco sa malayo, nakatayo sa tabi ni Clarissa at Doña Remedios. Ang baso ng champagne sa kamay ni Marco ay bahagyang nayanig, sapat na upang tumalsik ang ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling suit. Ang mukha ni Doña Remedios ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala sa babaeng minsan niyang tinawag na walang silbi. Naglakad si Elena nang diretso patungo sa kanila, hindi iniinda ang mga bulungan ng mga tao. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dambuhalang bigat na bumabalot sa pamilya Valderrama. Elena ay ang sandaling huminto siya sa harap ni Marco. Dahan-dahan niyang hinawakan ang medalyon ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang leeg. Isang tahimik na panunumpa na ang hustisya ay malapit na. Magandang gabi, Mr. Valderrama. Ang boses ni Elena ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Malinaw at walang bahid ng takot.
Nabalitaan ko na nagdiriwang kayo ng tagumpay. Akala ko ba ay hindi kumpleto ang anibersaryo ng kumpanya kung wala ang taong nagmamay-ari ng pinakamalaking shares nito? Elena, anong ang pautal-utal na tanong ni Marco? Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang lumingon siya sa technical booth kung saan nakatayo si Gabriel. Sa isang tango ni Elena, ang malaking screen sa likod ng entablado ay dahan-dahang bumukas, ngunit hindi ito ang video ng kasaysayan ng kumpanya na inaasahan ng lahat. Ang unang imahe na lumabas ay isang dokumento. Ang orihinal na testamento ni Don Berto. Ang bulungan sa paligid ay naging isang matinding katahimikan na kasing bigat ng isang kabaong. Ang gabi ay nagsisimula pa lang, Marco. Bulong ni Elena. Sapat na para marinig ng mga taong nasa harap niya. Sana ay handa ka nang makita kung paano gumuho ang iyong mundo sa harap ng mga taong pinaniwala mo sa iyong mga kasinungalingan. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng ballroom maliban sa liwanag na nanggagaling sa screen. Isang video ang nagsimulang mag-play at ang boses na narinig ng lahat ay hindi boses ni Elena, kundi ang boses ni Clarissa na nag-aamin ng kanyang huwad na pagbubuntis at ang sabwatan nila ni Doña Remedios. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Marco ay tila naririnig ni Elena sa gitna ng kadiliman. Paano mo kaya haharapin ang bukas, Marco, kung ang mismong pundasyon ng iyong pagkatao ay binuo sa isang buhangin na ngayoy tinatanggay na ng agos ng aking galit? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Marco. At ngayong gabi, ang hangganang iyon ay ang mismong kahihiyang tinatamasa mo sa harap ng lahat ng taong niloko mo. Ang boses ni Elena ay tila isang malakas na batingaw na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng ballroom. Ang video sa malaking screen ay huminto sa isang imahe. Ang mukha ni Clarissa na tumatawa habang ipinapakita ang peking tiyan na gawa sa foam. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Bawat isa ay may dalang pait at pangungutya para sa pamilya Valderrama. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan, dahilan upang malaglag ang kanyang hawak na mikropono. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, simbolo ng pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Tumingin si Marco kay Clarissa. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay nakatayo sa isang tabi, nanginginig sa takot at pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kislap ng kamera ng mga mamamahayag. Wala na ang mapanuyang ng ngiti nito. Ang tanging naiwan ay ang hitsura ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Anong kalokohan ito? Ang gumaralgal na boses ni Doña Remedios ay narinig mula sa harap. Pilit siyang tumayo. Ang kanyang tungkod ay kumakalansing sa sahig habang sinusubukang abutin si Elena. Elena, mapanirang puri ka. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa selos. Dahan-dahang humarap si Elena sa kanyang dating biyenan. Sa halip na galit, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na awa. Ang awa para sa isang taong ang tanging yaman ay ang kanyang kapalaluan. Hindi selos ang tawag dito. Doña Remedios, hustisya ang tawag dito. Ang boses ni Elena ay matatag, kasing talas ng isang espada. Hindi niyo lang ninakaw ang aking mga shares. Ninakaw niyo ang kinabukasan ng aking pamilya gamit ang mga palsipikadong dokumento. At ngayon, ang batas na ang sasagot sa inyo. Sa isang hudyat ni Gabriel, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme, mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay kasing bigat ng hatol ng tadhana. Marco Valderrama,
Isinasilbi namin ang warrant of arrest para sa kasong estafa, falsification of public documents at money laundering. Ang anunsyo ng opisyal ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Elena ay ang sandaling nilapitan niya si Marco habang ito ay pinupusasan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinahid ang pawis sa noo ni Marco. Isang huling kilos ng paglilingkod mula sa babaeng tinawag nitong palamunin bago niya ito talikuran ng tuluyan. 7 taon kitang pinagsilbihan, Marco. 7 taon akong naging bulag. Bulong ni Elena sa tenga nito. Sapat na para marinig ng lalaki ang bawat kataga. Pero salamat sa'yo. Dahil sa pagtataksil mo, natutunan kong ang tunay na reyna ay hindi kailangan ng korona mula sa isang haring huwad. Hinitak ng mga opisyal si Marco palayo. Ang tunog ng mga posas na nagkikiskisan ay ang huling musika na narinig ni Marco sa loob ng kanyang imperyo. Si Clarissa naman ay pilit na kumakawala sa mga pulis, sumisigaw ng mga kasinungalingang wala nang naniniwala. Habang si Doña Remedios ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga alahas ay tila naging mga kadena ng kahihiyan. Habang nagkakagulo ang lahat, naglakad si Elena patungo kay Gabriel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng payapa, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay isang hakbang patungo sa liwanag. Tapos na, Elena, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pag-ibig na matagal nang nakatago. Hindi, Gabriel, sagot ni Elena habang nakatanaw sa madilim na langit sa labas ng hotel. Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay ko. Ngunit bago pa sila makalabas ng gusali, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa parking lot. Isang mabilis na takbo ng sasakyan at ang tunog ng pagpreno ng gulong sa semento ang nagpalingon sa lahat. Isang itim na sasakyan ang humaharurot patungo sa direksyon ni Elena. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tila mga mata ng isang halimaw na gutom sa paghihiganti. Elena, ilag. Ang sigaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid habang mabilis siyang tumalon upang itulak ang babae. Hindi lahat ng apoy ay nagbibigay ng init. Minsan ang tanging naiwan ay ang abo, isang mapait na paalala ng mga bagay na sinira ng sarili nating mga kamay. Ang boses ni Elena ay halos bulong na lamang habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng kulungan. Ang amoy ng malamig na semento at kalawang ay tila sumasakal sa kanyang hininga, ngunit nanatili siyang matatag. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco, isang lalaking hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang kulay kahel na uniforme na nagpapatingkad sa kanyang pamumutla. Wala na ang mapangaping kislap sa mga mata ni Marco. Ang tanging naiwan ay ang hitsura ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng mundo. Ang mabilis na paghinga ni Marco ay naririnig sa katahimikan ng visiting room. Bawat bugso ng hangin ay tila isang paghingi ng tawad na hindi niya kayang bigkasin. Elena, pasensya na. Ang pautal-utal na simula ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Niloko ako ni Clarissa. Ginamit niya lang ako. Akala ko, magkakaroon na ako ng tunay na pamilya sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakapangilabot na kapayapaan. Hindi ka niloko ni Clarissa, Marco. Pinili mong magpaloko dahil mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang tapat na pag-ibig na nagbibigay sa iyo ng lahat. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit bawat salita ay kasing bigat ng hatol ng korte. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, dahil ang pamilyang mayroon ka noon, ikaw mismo ang pumatay. Elena ay ang sandaling inilabas niya ang titulo ng kanilang ancestral house mula sa kanyang bag. Hinawakan niya ito
ng may labis na pag-iingat, tila isang sagradong bagay na muling nabawi mula sa apoy. Nakuha ko na muli ang bahay ni Papa, Marco, sabi ni Elena, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang patak ng luha sa mga mata ng babae, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ang bahay na balak mong sunugin, doon ako muling titira. At ang kumpanyang ninakaw nyo? Ngayon, nakapangalan na ito sa pundasyon na tutulong sa mga babaeng inalipusta nyo. Tumayo si Elena. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. Elena, wag mo akong iwan dito. Mag-isa na lang si Mama. Wala na kaming matutuluyan. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses, ay naging isang iyak ng isang batang nawawala sa dilim. Huminto si Elena sa tapat ng pinto at lumingon ng huli. Ang pag-iisa, Marco, ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagkakataon para makilala mo ang demonyong binuo mo sa loob mo. At tungkol sa iyong ina, binigyan ko na siya ng sapat na pera para sa isang maliit na apartment. Hindi dahil kailangan ko siyang tulungan, kundi dahil ayokong maging katulad niyo, isang taong walang kaluluwa. Lumabas si Elena sa presinto, kung saan sinalubong siya ng malinis at sariwang hangin ng hapon. Sa labas, naghihintay si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan, habang may benda pa sa kanyang braso mula sa naganap na aksidente. Ang pagngiti ni Gabriel nang makita si Elena ay tila isang bukang liwayway matapos ang mahabang gabi. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tapos na ang kwento nila, Gabriel, sagot ni Elena habang sumasakay sa sasakyan. Ngunit ang kwento ko, ngayon pa lang talaga magsisimula. Nagtungo sila sa ancestral house ni Elena. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng kanyang lumang tahanan, naramdaman ni Elena ang pamilyar na amoy ng tuyong dahon at ang sariwang simoy ng hangin mula sa hardin ng kanyang ina. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay nagbibigay ng isang nakakaaliw na tunog. Tila ang bahay mismo ay bumabati sa kanyang pagbabalik. Umupo si Elena sa beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng mga pangarap na malayang lumilipad. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, nakatanggap si Elena ng isang sulat na iniwan sa kanyang gate. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sulat ay naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap. Hindi pa tapos ang lahat, Elena. Ang mga anino ng nakaraan ay marunong maghintay. Napakunot ang noo ni Elena. Ang kanyang mabilis na tibok ng puso ay muling bumalik. Sino pa ang may galit sa kanya? O baka naman, ang tunay na kaaway ay hindi pa rin tuluyang nakukulong? Ang bawat bukang liwayway ay isang pangako na ang kadiliman, gaano man ito katagal, ay kailangang magbigay daan sa liwanag. At sa aking paggising, hindi natakot ang bumubungad sa akin, kundi ang amoy ng sariwang rosas na tila bumubulong na ligtas na ako. Ang boses ni Elena ay puno ng katahimikan habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang ancestral house. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na hindi nanggagaling sa kahit anong material na bagay. Ang hardin na dati ay tuyot at puno ng damo ay muli nang namumukadkad, simbolo ng kanyang sariling pagbangon mula sa abo ng nakaraan. Elena, sa umagang yon ay ang simpleng pagdidilig ng mga halaman. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa mga tuyong lupa ay tila isang musika ng pag-asa. Bawat patak ay tila nagpapagaling sa mga pilat na hindi nakikita. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang kislap ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sariling tinig. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, naging abala si Elena sa pagpapatakbo ng kanyang bagong kumpanya, ang Sinag Foundation. Hindi na ito tungkol sa pagkita ng bilyon-bilyon para sa mga taong walang utang na loob.
Ang pundasyong ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat silid sa gusali ng pundasyon ay puno ng mga kwento ng pagbangon at si Elena ang nagsisilbing parola sa kanilang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga papeles sa kanyang opisina, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Ang tunog ng pagpihit ng handle ay pamilyar sa kanya. Pumasok si Gabriel, bitbit ang isang bungkos ng paborito niyang bulaklak. "Masyado ka na namang nagpapakapagod, Elena." Ang boses ni Gabriel ay malumanay, puno ng pag-aalaga, na matagal nang naging sandigan ni Elena. "Sabi ko sa'yo, ang mundo ay hindi mo kailangang buhatin ng mag-isa." Napangiti si Elena at dahan-dahang tumayo. Naglakad sila patungo sa malawak na bintana kung saan tanaw ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay ube at kahel, isang obra maestra na tila ipininta para sa kanilang dalawa. Ang kilig mandate ay naramdaman sa sandaling lumapit si Gabriel sa likuran ni Elena. Hindi siya nangahas na humawak ng mahigpit, ngunit ang init ng kanyang presensya ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa dibdib ni Elena. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena, isang banayad na pagdaiti ng kanilang mga daliri na tila isang tahimik na tanong. "Elena?" Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Sa loob ng 7 taon, pinanood kita mula sa malayo. Ngayon na nandito ka na sa tabi ko, gusto kong malaman mo na hindi ako aalis. Handa akong maghintay hanggang sa maging buo ka na muli. Hindi kita kailangang ariin. Gusto lang kitang mahalin sa paraang nararapat sa'yo." Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng malinis na linen at ang matatag na tibok ng puso ng lalaki ay nagparamdam sa kanya ng isang uri ng kaligtasan na hindi niya naramdaman kay Marco. Ang haplos ng kamay ni Gabriel sa kanyang likod ay tila isang pangako ng proteksyon, hindi ng kontrol. "Salamat, Gabriel," tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ako na mismo ang sumuko sa sarili ko." Sa gitna ng kanilang pagyakap sa katahimikan ng takip silim, isang katulong ang lumapit at nag-abot ng isang sulat. Galing ito sa kulungan. Alam ni Elena, ang sulat kamay na yon. Maliit at tila nanginginig. Binuksan ni Elena ang sobre at binasa ang nilalaman. "Elena, sa bawat gabing nakatingin ako sa kisame ng seldang ito, doon ko lang napagtanto ang laki ng kasalanan ko. Hindi lang kita ninakawan ng pera, ninakawan kita ng buhay. Salamat sa pagpapalaya sa akin sa sarili kong kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano ka katatag. Patawarin mo sana ako kahit sa kabilang buhay na." Marco. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Elena. Hindi na siya nakaramdam ng galit, kundi isang kakaibang ginhawa. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco, kundi para sa kanyang sarili. Ang dangling mystery ng kanyang puso ay sa wakas ay nabigyan na ng kasagutan. "Handa ka na bang magmahal muli, Elena?" Tanong ni Gabriel habang tinititigan ang kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin si Elena sa malayo, sa dagat na humahalik sa pampang ng may lambing. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa bukas. "Ang puso ay parang lupa, Gabriel," sagot ni Elena habang mas hinigpitan ang hawak sa kamay ng lalaki. "Kailangan itong bungkalin at linisin bago muling tamnan. At sa tingin ko, handa na ang lupaing ito para sa isang bagong tagsibol. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa lawak ng lupang iyong nabawi, kundi sa lalim ng kapayapaang nararamdaman ng iyong puso sa gitna ng katahimikan. Ang pagiging martir ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang lakas na ginamit sa maling tao, ngunit ngayon nagbukas ng pinto para sa isang mas maliwanag na bukas." Ang boses ni Elena ay isang banayad na bulong
habang pinagmamasdan niya ang masayang selebrasyon sa hardin ng kanyang ancestral house. Ang amoy ng inihaw na pagkain, ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita, at ang tunog ng masiglang tawanan ng kanyang pamilya ay tila isang matamis na awit na nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Nakaluhod ang kanyang kapatid na si Berto sa damuhan habang nakikipaglaro kay Junjun. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang hudyat na ang sumpa ng kalungkutan sa kanilang tahanan ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang takot sa kanilang mga mata at wala na ang anino ni Marco na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng kanilang buhay. Elena sa hapong yon ay ang kanyang pagtungo sa loob ng bahay, sa kanyang dating silid na puno ng mga alikabok ng nakaraan. Sa ibabaw ng lumang aparador, nakita niya ang kanyang wedding album, ang makapal na aklat na naglalaman ng mga larawan ng 7 taong pagkukunwari. Dahan-dahan niyang binuksan ang album. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng nasa larawan, isang babaeng may pilit na ngiti, may mga matang naghahanap ng pag-ibig sa maling lugar, at may suot na bilong tila naging isang lambat na bumihag sa kanya. Hinawakan niya ang bawat pahina, nararamdaman ang tekstura ng papel sa kanyang mga daliri. Kumuha si Elena ng isang maliit na lalagyang bakal at isang posporo. Sa bawat pagliyab ng apoy, isa-isang tinupok ng init ang mga larawan ni Marco, ni Clarissa, at ng lahat ng sipayong dinanas niya sa mansyong Valderrama. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa papel ay tila isang paghinga ng malalim ng kanyang kaluluwa. Ang abo na naiwan ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay naging simbolo na lamang ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Tapos na ang pagiging martir, Elena. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang huling bahagi ng kanyang lumang wedding gown na naging abo sa loob ng lalagyan. Ngayon, ikaw na ang reyna ng sarili mong tadhana. Lumabas si Elena ng bahay at sinalubong siya ni Gabriel sa beranda. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ni Gabriel. Nagbibigay dito ng isang gintong ningning na tila galing sa langit. Ang pagkakapit ng kanilang mga kamay ay hindi na isang pagsusumamo, kundi isang pangako ng pagkakapantay-pantay at respeto. Lahat ng tao sa labas ay naghihintay sa iyo, Elena. Ang malambing na boses ni Gabriel ay puno ng paghanga. Ang mga babaeng tinulungan mo sa pundasyon, ang pamilya mo, lahat sila ay narito para ipagdiwang ang iyong pagbangon. Tumingin si Elena kay Gabriel nang may kislap sa mga mata. Salamat sa pagiging tulay ko patungo sa liwanag, Gabriel. Pero higit sa lahat, salamat dahil hinayaan mo akong itayo ang sarili ko bago mo ako inalok ng iyong kamay. Naglakad sila, pababa ng hagdan, patungo sa gitna ng selebrasyon. Ang bawat bati ng salamat, Elena, at ipinagmamalaki ka namin ay tila mga bituing nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Ang tagumpay ni Elena ay hindi lamang ang pagpapakulong kay Marco o ang pagbawi sa yaman. Ang tunay niyang tagumpay ay ang mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Sa dulo ng hardin, nakatanaw si Elena sa dagat na ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy at ang bawat bagyong dumaraan ay may dalang pagkakataon para sa isang mas matatag na pundasyon. Wala nang galit kay Clarissa na ngayoy nagtatago sa kahihiyan at wala nang pait kay Doña Remedios na ngayoy namumuhay sa pag-iisa. Ang katarungan ay naisakatuparan na at ang natitira na lamang ay ang pag-asa. Ako si Elena, ang kanyang huling pahayag sa sarili habang hinahayaan ang hangin na dumaan sa kanyang buhok. Isang babaeng nagmahal, nasaktan, bumangon, at ngayoy malaya na. At ang aking kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang simula ng walang hanggang pagsikat ng araw. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay naging isang payapang ritmo, kasing payapa ng gabi na dahan-dahang bumabalot sa mundo.
Ngunit may baong pangako ng isang bagong bukang liwayway na puno ng tunay na kaligayahan. Ang bukang liwayway ay hindi lamang isang pagbabago ng kulay ng langit, mula sa madilim na asul patungo sa nag-aalab na kahel. Para kay Elena, ito ay isang banal na paalala na ang bawat pagkakataon na igising ang ating mga mata ay isang imbitasyon para sa isang bagong simula. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Valderrama, at sa loob ng panahong iyon, natutunan ni Elena na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at ginto, kundi sa katotohanan at pagmamahal sa sarili. Sa loob ng gusali ng Sinag Foundation, nakatayo si Elena sa gitna ng isang silid na puno ng liwanag. Hawak niya ang kamay ng isang batang babae na kamakailan lamang ay dumanas ng matinding pagsubok sa buhay. Ang paghaplos ni Elena sa buhok ng bata ay tila isang pagbabasbas, isang pagpapadama na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom. Ng kanyang bagong buhay ay ang makitang muling ngumiti ang mga taong inakala nilang tapos na ang kanilang mundo. Nahanap na ba ni Elena ang kapatawaran? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging martir sa loob ng 7 taon. Tungkol kay Marco, hinayaan na niya ang batas at ang konsensya nito ang magsilbing karsel ng lalaki. Nabalitaan niyang si Marco ay nagsisimula nang magtanim ng mga gulay sa loob ng bilangguan. Isang simpleng buhay na malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katotohanan. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang tahimik na apartment, malayo sa mga mata ng publiko. Dahan-dahang tinatanggap ang kahihiyang dulot ng sariling mga desisyon. Nahanap na ba niya ang bininyen? Oo, ang katahimikan sa kanyang ancestral house ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan. Sa tuwing gabi, habang nakaupo siya sa tabi ni Gabriel sa ilalim ng mga bituin, nararamdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nagnanakaw ng pagkatao. Ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang kamay ay isang paalala na ang tunay na katuwang ay hindi ang taong kailangang pagsilbihan, kundi ang taong handang sumabay sa iyong paglakad. Ang aral na nais iwan ni Elena sa lahat ng nakikinig ay simple. Huwag mong hayaang ang iyong kabutihan ay maging karsel ng iyong pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi dapat sinusukat sa rami ng luhang iyong ibinuhos, kundi sa rami ng nangiting iyong naibibigay dahil ikaw ay malaya at buo. Ang pag-alis sa isang madilim na sitwasyon ay hindi pagsuko. Ito ay ang pinakamataas na uri ng dungkam. Ang dungkam na piliin ang sarili. Ang Sinag Foundation ay patuloy na lumalago. Tila isang puno na ang mga sanga ay nagbibigay ng kanlungan sa mga nangangailangan. Si Elena ay hindi na lamang ang babaeng biktima ng pagtataksil. Siya na ang mukha ng pag-asa at ang tinig ng mga nananahimik. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Elena ang kanyang refleksyon sa malaking bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang babaeng matatag, may mga matang puno ng karunungan, at may mga labing handang magkwento ng tagumpay. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay naging isang himig ng pasasalamat. Ako si Elena, ang huling bulong niya sa hangin, habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat sa itaas ng kumpanya. Isang babaeng tinalikuran ng kadiliman upang maging sarili niyang liwanag. At ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa aking pagbangon. Ito ay tungkol sa inyong lahat na nakikinig, na may kakayahan ding maging bayani ng sarili ninyong tadhana. Ang tunog ng mga yabag ng mga tao sa labas, ang huni ng mga ibon, at ang masayang usapan ng mga kababaihan sa pundasyon ay ang huling musika na bumalot sa mundong binuo ni Elena. Isang mundong wala ng puwang para sa mga huwad, dahil ang tanging nagahari na rito ay ang wagas na pag-ibig at ang walang hanggang kalayaan.